Alam naman po natin na malaking bagay kapag ang isang malakas na bansa tulad po ng US ay makialam sa Bitcoin market. Kapag bumili po sila ng malaking halaga ng Bitcoin, siguradong tataas ang demand at pwedeng magdulot po ito ng pagtaas ng presyo nito. Pero ayon po sa isang analyst mula sa Bloomberg, tila hindi dapat masyadong umasa ang mga crypto investors na bibili ng Bitcoin ang US government ngayong taong 2025. Kahit pa naglabas ng isang executive order si President Donald Trump para sa isang Bitcoin reserve, marami pa rin ang tanong kung bibili nga ba sila ng bagong Bitcoin o mananatili lang ito sa mga nakuha po nila mula sa seizures or confiscation. Ayon po sa Bloomberg analyst, napakaliit ng posibilidad kung saan ay nasa 30% lamang daw ang tsansa na sila ay bibili. Pero paano nga ba ito makakaapekto kay Bitcoin at sa mga traders? Ay maliban dyan ay may iba pang analyst na hindi sumasang-ayon dito. Yan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan. Para mas maintindihan po natin, ay unahin po natin muna kung ano nga ba ang Bitcoin reserve na sinasabi ng US government. Nito pong mga nakaraang taon, maraming beses na pong nakapagkumpiska ng Bitcoin ang gobyerno ng US, lalo na mula sa mga illegal na aktibidad. Sa halip na ibenta agad ang mga ito, naglabas po si President Trump ng isang executive order para panatilihin ang Bitcoin na ito bilang official Bitcoin reserve ng kanilang bansa. Ngunit ang malaking tanong ay bibili ba sila ng karagdagang Bitcoin gamit ang pera ng gobyerno? Or mananatili lang kaya ito sa mga existing na nakumpiska nilang Bitcoin? Ayon po sa Bloomberg analyst, ay napakaliit daw ng posibilidad na dagdagan pa nila ito sa pamamagitan ng pagbili gamit ang kanilang federal funds. Ngayon ay bakit nga ba mababa ang tsansa na bibili ng Bitcoin ang US? Ayan, isa po sa mga dahilan kung bakit mababa raw ang tsansa ay dahil kung talagang gusto ni Pangulong Trump na bumili ng Bitcoin, pwede niyang gamitin ang Exchange Stabilization Fund. Yan, ano nga ba ang Exchange Stabilization Fund na ito or ESF? Ayan, isa po itong $39 billion fund na nasa ilalim po ng US Treasury na maaring gamitin para patatagin ang halaga ng dollar o para sa foreign aid. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito nagagalaw para bumili ng Bitcoin. Ayan, bukod pa rito ay sinasabi po ng Bloomberg analyst na hindi rin makakalusot sa Kongreso ang anumang batas na mag-uutos sa gobyerno na bumili ng Bitcoin, lalo na dahil hati ang boto sa Kongreso. Sa katunayan, ito pong March 13, isang grupo po ng House Democrats ang sumulat kay Treasury Secretary Scott Bessent para ipahinto ang pagtatatag ng Bitcoin Strategic Reserve ni Pangulong Trump. Ayon sa kanila, ito raw ay isang political move lamang para sa mga mayayamang crypto donors. Dahil dito, tila hindi makakakuha ng suporta mula sa buong pamahalaan ang ideya ng pagbili ng Bitcoin. Ayan. Ngayon ay may pag-asa pa ba? Or ano po ang sinasabi ng ibang eksperto dito? Bagamat sinabi po ng Bloomberg analyst na 30% lamang daw ang posibilidad, hindi lahat ng eksperto ay sumasang-ayon dito. Ayan. Ayon po kay Ginoong Matt Siegel, siya po ang Head of Digital Assets Research sa VanEck, mas mataas pa raw ang tsansa dito kung saan ay nasa 50% hanggang 60%. Ayan. Dagdag pa rito ay sinabi naman ni Ginoong Bo Hines, siya naman po ang executive order ng Crypto Working Group ni Pangulong Trump, na maraming countless ideas kung paano pa mapapalakas ang Bitcoin reserve ng US. Ayon sa kanya, may mga plano na
the best ideas lang ang ipapatupad. Ayan. Ibig sabihin ay may posibilidad pa rin na makakita po tayo ng bagong pagbili ng Bitcoin mula sa gobyerno ng US. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin ay ang issue na ito ay maaari pong magkaroon ng malaking epekto sa presyo ni Bitcoin. Kung ang US ay biglang bumili ng malaking halaga ng Bitcoin, siguradong tataas ang demand at posibleng ito ang magpapataas sa presyo nito. Magandang balita po ito para sa mga may holdings ng Bitcoin dahil posibleng tumaas ang value ng investment natin dito. Pero kung hindi po bibili ang US at mananatili lamang ang Bitcoin reserve mula sa seized assets o yung mga nakumpiska lamang, at diyan lamang po sila aasa, maaaring hindi po ito magdulot ng malaking paggalaw sa market. Kaya ang pinaka best strategy po para sa atin ay maging updated sa mga balitang ganito at wag po tayong basta-basta magpadala sa hype. At sa kabuuan, ang US bilang isang global superpower ay may kakayahang baguhin po ang landscape ni Bitcoin at ang crypto market. Kung talagang bibili po sila ng Bitcoin ngayong taong 2025, ito po ay isang game changer. Hindi lamang po sa US, kundi pati na rin sa buong mundo. Pero ngayon, dahil sa mga limitasyon sa batas at sa politika, mukhang hindi pa ito sigurado. Kaya mahalaga na hindi lang tayo umasa sa mga haka-haka, kundi suriin rin natin ang totoong sitwasyon sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.